Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo sila'y nananahimik na, bagamat sa tingin ng tao sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas na nagliliyab na dayami. Sila ay mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan, at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat siya'y mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig ngunit hindi magsasalita, at hindi rin makikita mga matang sadyang-sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin, at ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa unang araw ng Nobyembre, kahapon, ipinagdiwang natin ang lahat ng mga banal sa langit. Marami ang naligtas ni Jesus. Hindi bigo si Jesus sa kanyang pakay na iligtas ang tao. Ang mga kilala nating mga santo ay mga sampol lang ng mga niligtas. Ngunit mas marami pa ang mga nasa langit na. Maaring marami sa kanila ay mga kamag-anak o kakilala din natin. Ipasalamat natin ang biyaya ng kabanalan at kaligtasan na ibinibigay sa atin.
Hinihikayat din tayo ng mga santo sa langit na patuloy nating hangarin ang kaligtasan. Hangarin natin na tayo'y makarating din sa langit. Ngayong araw naman ay 2 ng Nobyembre. Ang araw ay ang araw ng lahat ng mga patay. Dito pinaalaala sa atin na lahat tayo'y mamamatay din. Pero hindi natin katatakutan ng kamatayan. Kasi hindi naman kamatayan ang wakas ng buhay. Hindi wakas ang kamatayan, kundi pintuan lang. Pintuan sa isang buhay kung saan wala ng kamatayan, wala ng pagdurusa, wala ng luha. Ginawa tayo ng Diyos para sa Kanya. Sinabi ni Jesus na sa tahanan ng Kanyang Ama ay mayroong maraming silid. Nauna siya roon upang ipaghanda tayo ng lugar kasi gusto niya na kung nasaan siya ay doroon din tayo. Narinig natin sa pagbasa ngayon ang sinabi ni Jesus. Pumunta siya sa lupa upang gawin ang kalooban ng Ama. At ito ang kalooban ng Ama. Ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man na ibinigay niya sa akin, kundi buhayin siya muli sa huling araw. Ibinigay tayo kay Jesus nung tayo bininyagan, kaya ayaw niya na mapahamak tayo. Akala ng mga walang pananampalataya na kawawa ang mga namamatay. Kawawa naman, nagwakas na ang buhay niya, na tuloy naglaho na siya. Ngunit sa totoo, ang yumao ay nananahimik na. Sila ay kinuha na ng Diyos para sa buhay na walang hanggan. Kaya ipinagdarasal natin ang mga patay upang kung mayroon pa silang pagkukulang na humahadlang sa kanilang lubusang pagpapahinga, na ang mga pagkukulang na ito'y mapunan ng ating pag-ibig sa kanila na napapakita natin sa ating mga dasal, sa ating pag-alaala sa kanila, sa ating mga sakripisyo para sa kanila. Ang pagdarasal para sa mga namatay ay isang mabuting gawain. Ito ay tulong natin sa kanila. Nakakasigurado tayo na ang mga tinutulungan ng ating panalangin na makapunta sa langit ay tutulong din sa atin. Ipagdarasal din nila tayo. Ito po ang ibig sabihin ng samahan ng mga banal. Kasi sinasabi natin sa kredo, sumasampalataya ako sa samahan ng mga banal. Tayong mga nagsisikap na magpakabanal sa lupa ay tumutulong sa mga nasa purgatorio upang pawiin na ang mga pagkukulang nila para makapunta sila sa langit. Humihingi din tayo ng tulong sa mga banal na nasa langit na sa ating paglalakbay sa lupa. Kaya mayroon tayong mga pista, mga nobena para sa mga santo kasi humingi tayo ng tulong sa kanila. Yung mga natulungan natin sa ating pagdarasal na makapunta sa langit ay tumutulong din sa atin ngayon. Kaya maaari din nating humingi ng tulong sa kanila. Napakagandang isipin na ang lahat ng mga banal ay nagtutulungan. Yung mga nasa lupa, yung mga nasa langit, at yung mga nasa purgatorio. Ang pagtutulungan na ito ay nakaugat kay Kristo. Siya ang tanging tagapagligtas. Kaya mahalaga na makiisa tayo sa Kanya. Ang pakikiisang ito ay nagsimula sa binyag. Noong binyagan tayo, nakiisa na tayo sa kamatayan niya. Iniwan na natin ang ating makataong makasalanan. Nininis na tayo sa ating kasamaan. Kaya nga binibinyagan tayo, binubuhusan ng tubig. Ang panlabas na paglilinis ay tanda ng pagkaloobang pagtanggal ng kasalanan sa atin. Dahil dito, ibinigay na niya sa atin ang kanyang bagong buhay. Hindi lang tayo namatay kasama niya, muling nabuhay tayo kasama niya sa binyag. Biniyaan niya tayo ng kabanalan. Magiging ganap ang kabanalang ito
kapag nakapunta na tayo sa langit. At doon magiging buo na ang ating pakikiisa sa Kanya. Kaya sa binyag din ay nabubuksan na ang langit sa atin. Naging tagapagmana na tayo dahil sa tayo ay mga anak, tagapagmana na tayo ng langit. Sa araw na ito at sa mga susunod pang mga araw, patuloy tayong magdasal sa mga yumao natin. Ipagsimba natin sila. Maaari pa rin tayong dumalaw sa mga sementeryo upang magdasal. Hindi namamatay ang ating pag-ibig sa ating kamag-anak at mga kaibigan. Sa ating pagdarasal, natutulungan pa rin natin sila. Sila rin ay nagpapaalaala sa atin upang manabik naman tayo na magkita tayong muli sa tahanan ng ating Ama. Kaya yan po yung maganda sa ating buhay pananampalataya. Kaya mahalaga po itong mga paalaalang ito para sa atin, na tayo ay hindi makalupa, na tayo naglalakbay patungo sa langit. Yung mga nauna sa atin ay tinutulungan natin upang pagpunta din natin sa langit ay doon magkita-kitang muli tayo. At hindi po tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Kasama natin ang mga banal na nasa langit. Kasama natin ang mga banal na sa purgatorio. Nagsasama-sama din tayo mga banal na dito sa lupa. Ang pagpunta po natin sa sementeryo kahapon o ngayong araw, susunod mga araw, ay paalaala sa atin ng kahalagahan ng buhay. Kaya maganda po na ang lugar ng mga patay sa mga araw na ito ay naging lugar ng mga buhay. Ito'y punong-puno ng mga bulaklak. Maraming mga taong pupunta ron. Maraming mga dasal na ginagawa doon. At nagtatagpo uli ang mga buhay, alang-alang sa mga patay. Naalaala natin sila at mas nagiging mahigpit ang ating pagmamahal, pagkilala sa isa't isa dahil po sa mga yumao natin. Nakita natin pinag-iisa pa rin tayo ng ating mga yumao. Kaya ngayon po ay makiisa din tayo sa kanila. Nangyari ito dahil kay Jesus na siyang namatay para sa atin at tayong lahat ay nakikibahagi sa buhay ni Jesus. Kaya tayong lahat ay may pag-asa na paroroon sa tahanan ng Ama, ang Ama ni Jesus at Ama din natin.